Bago po natin simulan ang kwentong ito ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga totoong karanasan na hindi basta-basta maipapaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yon para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Magandang araw po Sir Bon at sa lahat ng mga kadayo na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lang po akong Roy. Hindi ko tunay na pangalan. Ngayon ay 46 years old na ako at taga Quezon Province. Ang ibabahagi ko pong kwento ay isa sa pinakamasakit at nakakakilabot na nangyari sa buhay ko. Nangyari ito noong 1991. Hindi ko akalaing ang taong pinagkakatiwalaan namin ang siya palang magiging dahilan ng bangungot na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko. Bagong kasal pa lang kami ng asawa kong tatawagin ko na lang sa pangalang Tasing. Nakatira kami noon sa isang maliit na baryo sa Quezon Province. Tahimik ang buhay namin. Simpleng magsasaka lang ako at tumutulong naman si Tasing sa bahay at sa maliit naming taniman. Ang pinakamalaking pangarap namin noon ay magkaanak. Sa totoo lang ay ilang taon din kaming naghintay bago dumating ang biyayang yon. Kaya noong nalaman naming buntis si Tasing ay halos hindi kami makapaniwala. Sa sobrang saya namin, pati mga magulang namin at mga kapitbahay ay natuwa rin dahil matagal na nilang alam kung gaano namin kagusto magkaroon ng anak. Dahil unang pagbubuntis yon ni Tasing at medyo mahina rin ang katawan niya, ay naging maingat kami sa lahat ng bagay. Ayaw naming may mangyaring masama sa bata. Sinunod namin lahat ng payo ng matatanda sa baryo. Doon namin nakilala si Dulce. Isa siyang kilalang manghihilot at kumadrona sa lugar namin. Marami raw itong napaanak at halos lahat ng tao sa baryo ay nagtitiwala sa kanya. Mabait siya kapag kaharap mo, palangiti at mahina magsalita. Kaya nang irekomenda siya ng mga kapitbahay namin, ay hindi na kami nagdalawang isip. Madalas siyang pumunta sa bahay para tignan ang lagay ni Tasing. Binamasahe niya ang tiyan nito at nagbibigay ng kung ano-anong payo para maging malusog daw ang bata, Sir Bon. Noong mga unang buwan ay maayos naman ang lahat. Pero habang lumalaki ang tiyan ng asawa ko, ay napansin kong parang lalo siyang nanghihina. Madalas siyang mapagod kahit wala namang siyang ginagawa. Madalas din siyang mawala ng gana kumain. Minsan nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi na parang hinihingal. Kapag tinatanong ko siya kung gusto ba niyang magpatingin sa doktor sa bayan, ay tumatanggi siya, Sir Bon. Sinasabi niyang baka normal lang yun sa buntis. At ganon din ang sinasabi ni Dulce tuwing bumibisita, na normal lang yun at malakas lang kumuha ng sustansya ang bata. Dahil wala naman kaming gaanong alam tungkol sa pagbubuntis, ay naniwala kami. Pero habang papalapit ang panganganak ni Tasing ay mas lalo kong kinakabahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, Sir Bon. Parang may kakaibang pakiramdam lang akong tuwing dumarating si Dulce sa bahay namin. Wala naman siyang ginagawa sa harap namin. At wala rin akong ebidensya na may masama siyang balak. Pero may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatitig sa tiyan ng asawa ko ng matagal. Yung tipong hindi mo maintindihan kung bakit ganun siya tumingin. At sa tuwing mapapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay agad siyang ngingiti at mag-iiba ng usapan. Hindi ko alam noon, pero yun palang simula ng pinakamadilim na kabanata sa buhay naming mag-asawa. Habang lumilipas ang mga buwan ay lalo namang lumalaki ang tiyan ni Tasing. Masaya kami dahil mukhang maayos naman ang paglaki ng bata, Sir Bon.
Kahit madalas siyang mapagod, ay iniisip namin na normal lang yon dahil buntis siya. Pero may mga bagay na nagsimula kong mapansin. Tuwing dumadalaw si Dulce ay parang mas nangihina si Tasing. Pagkatapos niya itong hilutin. May mga pagkakataon pa na pagkatapos ng pagbisita ni Dulce ay dire-diretso ang tulog ng asawa ko hanggang kinabukasan. Kapag tinatanong ko naman siya kung kumusta ang pakiramdam niya, ay sinasabi niyang parang pagod na pagod siya kahit buong araw lang siyang nasa bahay. May isang gabi rin na nagising siya ng biglaan. Pawis na pawis siya, Sir Bon, at nanginginig. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari ay sinabi niyang may kakaiba raw siyang napanaginipan. May babae raw na nakatayo sa tabi ng kanyang higaan at nakatingin lang sa tiyan niya. Hindi niya raw makita ng maayos ang mukha dahil madilim, Sir Bon. Noong una ay hindi ko yun masyadong pinansin. Akala ko bangungot lang. Pero nang sumunod na mga linggo ay paulit-ulit na nangyari yun. Ibang-ibang panaginip pero iisang tema. May mga taong nakatingin sa kanyang tiyan. Minsan naman pakiramdam daw niya ay may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya habang natutulog. Kapag umaga naman ay para siyang nanghihina at walang halos lakas kumilos. Sinabi namin yon kay Dulce. Ngumiti lang siya at sinabi na normal daw talaga ang mga kakaibang panaginip kapag buntis. Dahil wala naman kaming dahilan para pagdudahan siya ay naniwala ulit kami. Dumating ang uling buwan ng pagbubuntis. Mas naging madalas ang pagbisita ni Dulce sa bahay namin. Minsan halos araw-araw na siya kung dumaan. Sinasabi niyang gusto lang daw niyang siguruhin na magiging maayos ang panganganak ni Tasing. Bilang asawa ay nagpapasalamat pa nga ako noon dahil akala ko ay talagang inaalagaan niya kami. Pero habang papalapit ang araw ng panganganak ay lalo ring pumapayat ang asawa ko. Hindi tugma sa nakikita kong ibang buntis sa baryo. Malaki ang tiyan niya pero ang mukha niya ay parang laging pagod at parang may sakit. May ilang matatanda ring napansin yon pero agad na sinasabi ni Dulce na wala namang dapat ikabahala. At dahil siyang may alam pagdating sa panganganak ay wala ring kumontra. Hanggang sa dumating ang gabi na biglang sumakit ang tiyan ni Tasing. Nagsimula na ang kanyang libor. Kaya mabilis naming ipinatawag si Dulce, Sir Bon. Habang papunta siya sa bahay namin na hindi ko maalis ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil akala ko noon ay normal lang na kaba ng isang ama na malapit nang makita ang unang anak niya. Ang hindi ko alam na ilang oras na lang ay tuluyan nang magbabago ang buhay naming mag-asawa. Bandang hating gabi nang tuluyang lumakas ang labor ni Tasing. Nagdatingan na rin ang ilang kapitbahay na babae para tumulong sa panganganak. Si Dulce naman ay namuno dahil siya ang kumadrona. Ako lang ang naiwan sa labas ng bahay kasama ang ilan naming kamag-anak. Noon kasi ay hindi karaniwan na nasa loob ang asawa habang nanganganak ang babae. Kaya wala akong magawa kundi maghintay at magdasal. Dinig na dinig ko ang mga daing ni Tasing mula sa loob. Sa bawat sigaw niya ay parang may kumakabog din sa dibdib ko. Ilang taon naming hinintay ang batang yon. At ilang taon naming ipinagdasal. Kaya habang nakaupo ko sa isang bangko sa labas, ay paulit-ulit lang akong nananalangin na sana ay maging maayos ang lahat. Lumipas ang halos 2 oras. Bigla akong narinig ang iyak ng isang sanggol. Napangiti agad ako. Pakiramdam ko noon ay yun na ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Tumayo pa nga ako para sana sumilip sa bintana. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay napalitan ng sigawan ang saya sa loob ng bahay. May narinig akong malakas na hiyaw ng isang matanda. Kasunod noon, ang nagkakagulong mga boses ng mga babae.
Nawala agad ang ngiti ko. Nagsimula akong kabahan at mabilis ako lumapit sa pintuan. Magtatanong pa sana ako kung ano ang nangyari nang biglang lumabas ang isa sa mga kapitbahay namin. Namumutla ang mukha niya. Hindi siya agad nakapagsalita, Sir Bon, at paulit-ulit lang siyang napapailing. Doon lalo akong kinabahan. Maya-maya ay pinapasok na rin nila ako sa loob. Pagpasok ko ay nakita kong umiiyak si Tasing habang hawak-hawak ang isang maliit na kumot. Lumalapit pa lang ako pero alam kong may mali na. Nang makita ko ang bata, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi yon ang inaasahan kong makita. Sobrang payat ng sanggol. Maputla, kulubot ang balat, at parang halos walang buhay. Hindi siya mukhang bagong silang na sanggol, kasi parang matagal nang may sakit. May isa sa mga matandang babae ang nagsabi ng salita na noon ko lang ulit narinig na lugnoy daw ang bata. Natahimik ang buong bahay at walang gustong magsalita. Kahit si Dulce ay hindi gaanong makatingin sa amin. Sinasabi niyang may mga pagkakataon daw talagang ganoon ang nangyayari sa panganganak. Pero habang nakatingin ako sa anak namin, ay may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Parang may mali. Parang may hindi tama sa paliwanag na ibinibigay nila. Hindi ko man alam noon kung ano yun. Ay sigurado kong hindi normal ang nangyari sa baby namin. At yun ang tanong na ilang araw na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Matapos naming mailibing ang aming anak, bakit nangyari yun? At sino talaga ang may kasalanan? Pagkatapos mailibing ang anak namin ay parang nawala ng sigla ang bahay, Sir Bon. Tahimik si Tasing halos buong araw. Madalas ko siyang makitang nakatulala lang sa may bintana o kaya nakahiga habang umiiyak ng palihim. Bilang asawa ay masakit para sa akin na makita siyang ganon. Pero hindi ko rin alam kung paano ko siya matutulungan, Sir Bon. Ako mismo ay hindi matanggap ang nangyari. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko ang mga buwan ng pagbubuntis niya. Na maayos naman ang lahat nung una. Wala namang sinabi si Dulce na may problema. Kaya bakit naging ganun ang anak namin? Habang lumilipas sa mga araw ay lalo kong hindi mapakali. Isang gabi ay galing ako sa pakikipaglamay sa isang kapitbahay nang mapadaan ako sa may daan papunta sa bukid. Medyo madilim noon dahil manipis lang ang liwanag ng buwan. Habang naglalakad ako, ay may narinig akong kakaibang tunog mula sa may puno ng balete. Hindi yung tunog ng ibon. Hindi rin tunog ng paniki. Parang may malalaking pakpak na humahampas sa hangin. Huminto ako at nakinig. Akala ko nung una ay may malaking hayop lang sa gubat. Pero maya-maya ay may nakita kong aninong gumalaw sa taas ng mga puno. Dahil sa kuryosidad ay nagtago ko sa likod ng isang puno at pinagmasdan kung ano yun. Nanlamig ang buong katawan ko. May isang nilalang na lumilipad sa dilim. Sa una ay hindi ko maaninag ng maayos. Pero nang dumaan ito sa bahaging tinatamaan ng liwanag ng buwan, ay saka ko nakita ang itsura nito. Parang tao, parang babae. At nang mas luminaw ang mukha nito, ay bigla kong natigilan. Pamilyar ang mukhang nakita ko. Bukang mukha yun ni Dulce. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. At habang nakatingala ako, ay doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. Hindi buo ang katawan ng nilalang, na parang ang itaas na bahagi lamang nito ang lumilipad. Sa sandaling yon ay naalala ko ang mga kwento ng matatanda tungkol sa aswang. At doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang isang katotohanang ayaw kong paniwalaan.
Kinabukasan ay agad kong sinabi sa ilang matatandang lalaki sa baryo ang nakita ko. Noong una ay may ilan na nagduda. Pero nang ikwento ko ng detalyado ang nakita ko, ay may mga matanda na nagsabing matagal na raw nilang pinaghihinalaan si Dulce. Pero wala silang ebidensya noon. Makalipas ang ilang araw ay nagpasya kaming puntahan ang bahay niya, Sir Bon. Hindi yun malapit sa baryo. Nasa bandang liblib na bahagi ng gubat kung saan kakaunti lang ang dumadaan. Kahit ang haling tapat noon ay parang madilim pa rin dahil sa kapal ng mga puno. At habang papalapit kami, ay napansin ko agad na kakaiba ang paligid. Tahimik, walang huni ng ibon at walang kuliglig. Parang walang buhay. Pagdating namin sa bahay ay kinilabutan talaga ako. Luma na ang kubo. Halos bulok na ang mga kahoy. At may mga bahagi ng bubong na nakalaylay na. Pero ang mas nakakatakot ay ang amoy. Sobrang baho. Parang pinaghalong nabubulok na karne, lumang dugo, at kung ano pang hindi ko maipaliwanag. At kahit nasa labas pa lang kami ay ramdam na namin ang baho. Pagpasok namin sa loob ay mas lalo kong nandiriri. Madilim ang buong kubo. May mga lumang garapon na may lamang kakaibang likido. May mga tuyong dahon at kung ano-anong bagay na hindi namin maintindihan kung para saan. May nakita rin kaming mga lumang tela na may mga mansyang kulay maitim na parang dugo. Habang tumatagal kami roon, ay lalo kong nakukumbinsi na hindi normal ang mga ginagawa ni Dulce. Wala na siyang naiwan na bakas kung saan siya nagtungo at tuluyan na siyang naglaho na parang bula. Hindi na namin siya nakita pa pagkatapos noon. Pero sa isip ko ay sigurado kong siyang dahilan kung bakit naging lugnoy ang anak namin. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang bahay na yon ay bumabalik ang pagingilabot na naramdaman ko noon. At kahit ilang dekada na lumipas, ay di ko pa rin nakakalimutan ang nangyari sa amin. Maraming salamat po, Sir Bon, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasang ito. Sana'y magsilbi itong paalala sa iba na maging maingat at mapagmatsyag sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Alam mo, Roy, hindi man nabigyan ng hustisya ang nangyari noon, ay mahalagang hindi mo hinayaang kainin ka ng galit habang buhay. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang alaala ng iyong anak at ang pagmamahal na nananatili sa puso ninyo. Maraming salamat sa tiwala at sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Hanggang sa susunod po, mga kadayo.